For today's video, paano kung hindi mo alam is meron na pala nagmo-monitor sa laptop mo, sa computer mo, even sa kilos mo, yung personal na galaw mo, nakikita ka na pala sa camera ng laptop mo or sa PC camera ng iyong computer. Hindi mo alam, pati yung password na ini-input mo is nalalaman din ng isang tao na hindi mo nalalaman. Okay? So, possible kaya yon? Yes, possible na pwedeng taniman ang ating laptop kapag pinahiram natin to sa isang loko-loko na technician or merong konting alam sa program na to is pwede niyang gamitin, no? Kaya huwag kayo basta-basta nagpapahiram ng inyong laptop. And kapag sa Middle East kayo guys, mapapansin nyo, yung mga camera ng laptop nila is tinatakpan nila. Pero ako masasuggest ko, takpan nyo lang yung camera, huwag nyo tatakpan yung LED. Kasi kung makikita nyo dito, kapag may nagmo-monitor sa inyo at pinapanood ka, nakailaw yung LED lights ng ating camera. Sa video na to guys, is papakita ko sa inyo yung program na ginagamit. At itong program na to ay ito yung pinaka-latest version ng network monitoring. Hindi lang local area pwede niyang i-monitor, maging kahit saan ka man is pwede niyang i-monitor. Kahit sa phone, pwede kanyang i-monitor. Okay? So, tara, panoorin natin to. Okay, so ito yung program na ginagamit natin. And I'm sure yung iba is familiar na dito, guys, no? So, ito yung tinatawag na network monitoring for employees. For example, ito yung dalawang computer na nakikita nyo. Ito yung isang computer and ito pala yung isang laptop natin. Which is, ito ngayon yung nakikita nyo. Diba? So, ayan ako, makikita nyo. Pati yung camera, guys, is na open natin, no? Camera ng laptop, maging yung camera ng PC natin is pwede din yan ma-activate. Okay, so dito guys, makikita nyo is nakatanim na yung monitoring tools natin dito sa ating laptop and dito sa ating desktop nang hindi nyo nalalaman. Kasi naka-stealth mode yan and hindi nyo po mapapansin yan. Kahit dito sa process, pag titingnan nyo dito sa task manager is wala po kayong makikitang network monitoring dyan. The same thing dun sa desktop na nilagay natin, no? So makikita nyo kung anong ginalaw ko dito is makikita nyo rin dito sa screen. So let's say for example, itong isa naman is nagpe-Facebook siya. Hindi niya alam is pinapanood na pala siya or may ginagawa kang transaction sa ko, hindi mo nakikita, hindi mo nalalaman, pinapanood na pala. Pwede rin natin kontrolin yan, dalawang laptop na yan or yung computer. Double click lang natin yung screen and then full screen and then remote control. Yes. Yan, kung makikita nyo, gumagalaw na rin dito sa laptop. Diba? So, pwede ako mag-open ng files and dito naman sa ating desktop, ayan, kung makikita nyo, pwede natin i-remote din yan. So, napakadaming function nitong program na to guys. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag niran natin yung program, yung task manager is hindi nyo po dyan makikita. So, hindi mo alam kung nasan siya dyan. And hindi mo rin siya makikita dito sa ating Drive C, Program Files, and Program Files 64-bit. And dito sa may task manager, wala rin kayo makikita sa taskbar. Diba? So, hindi talaga mapapansin yan, guys, no? And eto yung mga tabs. Meron tong tools restriction na tinatawag. Anytime, pwede natin i-shutdown din yung kabilang PC natin. And pwede natin i-reboot, i-hibernate. Ayan, napakadami. Pati yung USB niya, pwede niya rin i-disable. Marami pang mga functions dito. And nakagandahan nito, napakadaling intindihin, guys, no? Nandyan na lahat. So, dito din, audio recorder, pwede rin natin marinig yung pinag-uusapan. So, let's say for example, listen. Hello, Mike. Mike. Diba? Narinig nyo? Ito yung mic natin, nitong desktop na to. Lalabas dito yan sa PC na to, sa server na to. Tapos, internet control. Let's say, for example, ayan, no? So, kapag in-open natin dito yan, so, let's say, yung pan-download ng okay, open natin. Ayan, kung makikita nyo, sabi niya, website is blocked. Diba? So, kasi naka-block yan dito sa atin. Pati mga pwede natin i-block dyan. Okay? And then, pwede rin i-block yung mga words pag nagsisearch. So, desktop sharing, pwede natin i-share. Vice versa, yung client natin, makikita niya rin yung server natin. So, start sharing, makikita nyo dito. Yes. Ayan. Diba? So, na-monitor na natin yung desktop natin, yung server natin dito sa client. Tapos, file manager, pwede rin tayong mag-send sa kanya ng files. So, let's say, for example, hanap ako ng picture dito, no? Okay, so ito, halimbawa, ito. Tapos gagawin natin, add lang natin yung files and then makikita nyo dito sa baba.
send natin. So, makikita nyo, ayan na siya. Yan yung file name. So, ayan yung send natin. Diba? So, xpppp. Ayan yung file niya. xpppp. Okay. So, ibig sabihin ng cloud is pwede natin siyang i-monitor kahit saan using cloud. Yun nga lang is may bayad yung subscription yan, no? Okay. So, eto yung pinaka-last ng pinakamaganda dito. Meron kang tinype, meron kang nilagin na password. Let's say, for example, nag-browse ka sa YouTube, sa Facebook, nag-login tayo, no? Lagay natin dito halimbawa. And then yung password natin is admin 123123. So, kung makikita nyo dito, admin 123123. So, nilagin natin yan. Hindi mo alam is alam niya na pala kung ano yung password na nilagay mo, kung ano yung transaction na ginawa mo dyan, sa computer na yan, sa laptop na to, is naka-record na rin dito yan. Para makita mo yun is pupunta ka lang dito sa reporting. Okay? So, dito sa reporting, makikita mo yung keylogger report na tinatawag, no? So, tingnan nyo to guys, no? Ito yung desktop, ito yung time and date. Ayan, tingnan nyo mabuti ha. Last change, ano yung binuksan natin ng browser? Edge Chrome. Edge Chrome tuloy. And caption, Facebook login. So, nakadetalyado yan guys, no? techbimbo@gmail.com and mali pa yung .com ko, wala pang dot. And yung password natin is admin123123. Tama, di ba? Tatry natin ulit mag-type, no? Yung komplikadong password. So, ito na yung result para dun sa password natin. Gaya ng sinabi ko, guys, is nagsisync pa yan. Okay? So, ayan nilagay natin. Password 123. Bakit nagkaroon ng ganyan? Kasi, guys, no, kada pindot mo, nagkamali ka, nag-backspace ka, is pwede niyang i-record lahat yon. Pag pinindot natin tong show special keys, tingnan nyo yung lalabas, guys, no? Backspace, nagbura tayo, nag-shift tayo, di ba? So, lahat ng keys na pinipindot natin is i-record niya. So, napakadali lang nitong network monitoring na to guys. Isa ito sa pinakamadaling intindihin. And alam nyo ba na pwede rin natin i-monitor yan dito sa ating phone. So, makikita nyo, ito yung phone natin. Ayan, low bat na daw. And makikita nyo rin dyan guys, no? Ayan, no? Battery is very low. And then, power off natin yung desktop. Ayan, tingnan nyo ha. Power off. Yes. O, diba? Shutting down. So, paano naman yung pag-install ng network monitoring na yan dito sa server and dito sa ating laptop or desktop na naka-stealth mode para hindi malaman na meron palang nakatanim na ganun. So, panoorin nyo to. Napakadali lang na itong tutorial na to. Watch this.